Handa ka na ba sa kung anong paparating? Hindi gumaganda ang mundo. Mas tumitindi ang competition, mas mabilis ang pagbabago. At habang tumatagal, mas mahal ang kabayaran ng pagiging kampante. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mga oportunidad na kayang baguhin ang buhay mo. Kaya kung gusto mong malampasan ang karamihan, may 5 bagay kang kailangang maintindihan. At magsisimula tayo sa pinakamahalaga. Urgency. Wala nang oras para maging kampante. Dahil ang totoo, habang naghihintay ka, may ibang lalaking kumikilos na. May nag-aaral, may nagtatayo ng negosyo, may bumubuo ng skill, may nagsasakripisyo ngayon para mabuhay ng maayos bukas. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Hindi ka dapat komportable sa posibilidad na pareho pa rin ang buhay mo pagkalipas ng 5 o 10 taon. Dapat hindi ka mapalagay. Dapat minsan itanong mo sa sarili mo, ano ang mangyayari sa akin kung hindi ako magbabago? Kung wala kang urgency, kung iniisip mong marami ka pang oras, baka isang araw magising ka na lang at ma-realize mong naiwan ka na. Habang ang ibang tao ay umaangat, habang ang iba ay bumubuo ng buhay na gusto nila, ikaw naman, naghihintay pa rin. At ang masakit dito, hindi kulang ka sa kakayahan, kundi dahil hindi ka kumilos ng maaga. Ngayon pag-usapan natin ang goals mo. Huminto ka sandali at tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Eksakto. Hindi yung gusto kong umasenso, hindi yung gusto kong yumaman, hindi yung gusto kong maging successful. Kasi sa totoo lang, halos lahat ng tao gusto ang mga bagay na yan, pero kakaunti lang ang may malinaw na direksyon. Magkano ba ang gusto mong kitain bawat buwan? Kailan mo gustong maabot yon? Anong skill ang gagamitin mo para makarating doon? Anong klaseng buhay ba talaga ang gusto mong mabuo? Maraming tao ang may pangarap pero malabo, walang detalye, walang deadline. At pagkatapos, nagtataka sila kung bakit walang nangyayari. Hindi sapat ang magkaroon ng pangarap. Kailangan malinaw, kailangan nasusukat, kailangan may deadline. Dahil hindi basta-basta mahuhulog ang magandang buhay sa harap mo. Sagana tayo sa oportunidad, kulang ka lang commitment. May libu-libong skill na pwede mong matutunan pero kung palipat-lipat ka ng direksyon, ngayon editing, bukas trading, sa susunod programming, pagkatapos negosyo, hindi ka magiging mahusay sa kahit ano. Pumili ka at manatili ka ron ng sapat para maging mahusay. Magtakda ka ng deadline at magpatuloy kang matuto. Kapag malinaw ang target mo, doon ka palang tunay na makakapagsimula. Ang hunter na walang target, hindi hunter, palaboy lang siya sa gubat. At maraming ganyan ngayon, palipat-lipat, pabago-bago. Busy, pero walang tinatamaan. Ngayon na malinaw na ang gusto mo, panahon na para gumawa ng plano. At may 2 bahagi ang plano. Una, paano ka magsisimula? Alam mo na ang gusto mong marating, pero paano ka makakarating doon? Kung skill ang kailangan mo, saan ka matututo? Sa YouTube ba? Magbabasa ka ba ng libro? Mag-i-enroll ka ba sa course? Pag-isipan mo lahat at isulat mo. Ano ang gagawin mo araw-araw? Anong oras ka mag-aaral? Anong oras ka magtatrabaho? Anong oras ka magpapahinga? Gawing malinaw ang lahat. Pero may isa pang bahagi ng plano na madalas nakakalimutan ng mga tao at ito ang dahilan kung bakit sila bumabagsak. Planuhin mo rin ang mga isasakripisyo mo. Dito nagkakamali ang karamihan. May plano sila kung paano mananalo pero wala silang plano kung paano iiwas sa mga bagay na magpapatalo sa kanila. Hindi nila isinama ang mga distractions, ang masasamang bisyo, ang mga bagay na kumakain ng oras nila araw-araw. Kung gusto mong umangat, kailangan mong kilalanin ang sarili mong kahinaan. Ano ba ang pinakaumuubos ng oras mo? Ano ang kailangan mong bitawan? Minsan hindi mo kailangang magdagdag ng bago, madalas kailangan mo lang may alisin. Kaya gawing malinaw ang plano mo, hindi lang kung ano ang gagawin mo, kundi pati kung ano ang iiwasan mo. Ang bawat lalaking gustong umangat, darating sa punto na kailangan niyang mawala. Ghost mode. Ibig sabihin nito, pansamantala kang lalayo sa ingay, kakalimutan mo muna ang atensyon at iiwas ka sa mga distractions. Napakaraming lalaki ang inuubos ang isip nila sa mga taong wala namang ambag sa buhay nila.
sa mga taong hindi naman sila aalalahanin paglipas ng ilang buwan. At ito ang masakit na katotohanan. Maraming tao ang hahadlang sa mga pangarap mo. Minsan hindi sila strangers, minsan pamilya mo pa, minsan kaibigan, minsan mga random na tao sa internet. At kung hindi ka marunong maglagay ng distansya, unti-unti nilang kukunin ang oras at atensyon na dapat ay para sa sarili mong buhay. Kaya kailangan mong matutong maglaho kahit pansamantala lang. Posibleng maranasan mo ang lungkot, posibleng pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka. Habang ang iba ay nasa galaan, habang ang iba ay nagpapakita ng masayang buhay sa social media, ikaw, tahimik kang nagtatrabaho, tahimik kang nag-aaral, tahimik kang bumubuo ng sarili mo. Dahil may mga bagay na hindi nabubuo sa harap ng maraming tao. Ang espada ay hinahasa sa apoy. At ang lalaki, hinuhubog sa katahimikan habang walang pumapalakpak, habang walang nakakakita. Makinig kang mabuti. Habang tumatagal, mas tumitindi ang kompetisyon at mas nagiging mahalaga kung saan mo inilalagay ang attention mo. May limitasyon ang oras mo, may limitasyon ang lakas mo. At kung saan mo ito ibinubuhos, doon din pupunta ang buhay mo. Kaya tigilan mong sayangin ang isip mo sa mga bagay na walang maitutulong sa hinaharap mo. Gamitin mo ang galit, gamitin mo ang frustration, gamitin mo ang lahat ng nararamdaman mong hindi maganda at gawing gasolina. Habang tahimik kang nagtatrabaho sa dilim, habang wala pang nakakakilala sa pangalan mo. Kung wala kang urgency, kung wala kang target, kung wala kang plano, maliligaw ka lang. Parang lalaking paikot-ikot sa gubat, pagod, busy, pero walang napupuntahan. Balikan natin ang mga ngaso. Isa sa mga ninuno mo, may asawa, may anak, at ilang araw nang walang pagkain ng pamilya niya. Wala siyang oras para magdahilan, wala siyang oras para maghintay ng motivation. Kailangan niyang manghuli. May urgency siya, alam niya ang target niya at hindi siya basta tatakbo papunta sa USA. May plano siya, alam niya kung saan daraan, alam niya kung kailan aatake. Tahimik siyang gumagalaw, hindi niya kailangang ipaalam sa lahat ang ginagawa niya. Naghihintay lang siya hanggang dumating ang tamang pagkakataon. At pagkatapos, isang tira, isang tama, bumagsak ang USA. Saka lang siya lalabas mula sa dilim. Ngayon bumalik tayo sa kasalukuyan. Maaring hindi mamatay ang anak mo kapag wala kang urgency, pero may ibang bagay na mamamatay. Ang mga pangarap mo at ang pagkakataong mabuhay sa paraang gusto mo. Kaya magsimula ka ngayon. At balang araw, isipin ng mga tao na maswerte ka. Pero ikaw, alam mo ang totoo. Hindi yon swerte. Bunga iyon ang mga desisyong ginawa mo habang walang nakakakita.